Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, sa kubo ni Charlie, ito ay hindi makatulog, sa sobra itong nanabik na sumikat ang araw, nais makita ni Charlie na ang plano niya ay gagana. Lubos ang saya ni Charlie na makita si Daryl na pinaparusahan ng mga matatandang elf lalo na si Master Ken. Sa kamay ni Master Ken, siya ay mamatay. Dahil sa kanyang pananabik, si Charlie ay lubos na napuyat. Lumipas ang mga oras at ito ay gising pa. Ngunit sa sobrang puyat nito hindi na niya kinaya ang antok ng kanyang nararamdaman. At sa loob naman ng palasyo, seryosong nag-uusap ang dalawang matanda. Sinabi ni Master Ken kay matandang Loss ay may nais itong ipagawa kila Daryl at Lynn. Nang marinig ito ni matandang Loss, agad itong nagsabi kung ano ang ipapagawa nito sa dalawa. Bago sabihin ni Master Ken ang plano niya, niyaya muna ni Master Ken si matandang Loss para magtsaa. Tuldok. Doon na nga sinabi ni Master Ken kay matandang Loss na papapuntahin niya sila Lynn at Daryl sa sagradong harang sa kanilang lugar. Nang marinig ni matandang Loss ito ay lubos na nag-alala kila Lynn at Daryl. Ang bagong kabanata, tuldok, sa loob ng palasyo, ang dalawang matanda ay nagtatawanan ng masaya. Master Ken, pag-ubos ng aking tsaa, ako ay tatanggo na sa aming lugar. Para makabalik agad ako roon. Nagpapasalamat ako sa mga ginawa mo sa aking apo. Naging masaya ako, sa biglaan kasiyahan na iyong ginawa kagabi. Lalo na ang aking apo. Salamat dahil hinayaan mo, matuto si Sophie sa mga dapat niyang malaman tungkol sa labas ng aming lugar. Sa pamamagitan ng pagstay niya dito sa palasyo. Ikaw na ang bahala muna kay Sophie Master Ken, sabi ni matandang Loss kay Master Ken. Ngumiti si Master Ken at sinabi, huwag ka mag-alala sa iyong apo. Pinapangako ko sa iyo, walang mangyayari sa kanya. At titiyakin ko siya ay mapapabuti dito. Nakangiti sabi ni Master Ken. At pwede ka naman dumalaw ng madalas sa palasyo, kung mamimiss mo si Sophie. Nakangiti si Master Ken habang sinasabi ang mga salita na ito. Maya-maya, nagpaalam na si matandang Loss. Master Ken, ako ay tutuloy na. Salamat ulit sa masarap na tsaa ngayon. Hanggang sa muli Master Ken. Niyakap ni matandang Loss si Master Ken at ito ay mabilis na naglakad palabas ng palasyo. Tinitignan ni Master Ken ang pag-alis ni matandang Loss. Nakakatuwa din sa matagal na panahon ngayon na lang ulit kami nagkasama ng ganto. Kagabi ay kasama ko siya sa pagdiriwang at ngayon ay nakapagtsaa pa kami. Nakakamiss balikan ang mga pangyayari nung kami ay mga bata pa lamang. Habang pinagmamasdan ni Master Ken si matandang Loss, agad itong nag-utos sa mga kasambahay maghanda na ng makakain. Para paggising nila Yui, Sophie at Lynn, ay meron na silang makakain. Maya-maya biglang pumasok sa isip ni Master Ken ang task na ibibigay niya sa dalawa. Oo nga pala, mas okay na muna nagising si Lynn, at si Daryl ay dapat ko na din ipag-aiseng. Para kami lang tatlo ang nakakaalam kung sa at ano ang dapat nilang gawin. Mabilis na nag-utos ulit si Master Ken sa isang sundalong elf. Napuntahan si Daryl sa kanyang kubo, upang dalan sa palasyo. At nag-utos din si Master Ken sa isang kasambahay para gisingin na si Lynn. Dalan mo dito si Vin, maaari mo sabihin na siya ay pinapasando ko sayo. Para hindi na magtanong ng kung ano-ano pa ito. Sabi ni Master Ken sa isang sundalong elf. Sige na, tumatakbo ang oras. Sabi ni Master Ken. Mabilis na lumipad ang sundalong elf at ito ay tumungo sa kubo ni Daryl. Maya-maya, ang kasambahay ay nakarating na sa silid ni Lynn.
Miss Lin, Miss Lin, Miss Lin. Sigaw ng kasambahay. Naalipungatan si Lin sa pagtawag sa kanya ng kasambahay. Ano ang dahilan para ito ay pumunta ng maaga sa aking silid? Tumingin si Lin sa kanyang orasan at ito ay masyadong maaga. Bumangon ng dahan-dahan si Lin. Para hindi mastorbo ang pagtulog ni Sophie sa tabi niya. Biglang binuksan ni Lin ang pinto ng silid, at nagsalita agad ang kasambahay. Miss Lin, ang Master Ken ay pinapuntahan kayo upang sabihin sa inyo na maghanda na kayo, upang makakain ng umagan. Kapag tapos na daw kayo maggayak, tumungo na daw kayo sa hapagkainan. Sabi ng kasambahay kay Lin. Sige na maaari ka nang umalis. Oo Miss Lin. Mabilis na umalis ang kasambahay at si Lin ay sobrang yamot. Napakaaga para ang aking ama ay mangstorbo ng ganto. Ngunit wala akong magawa. Kailangan ko na maggayak at maligo. Nagpasya na si Lin maligo. At sa kabilang banda ang sundalong elf ay dumating na sa harap ng kubo ni Daryl. Ginoong Vin, sabi ng sundalong elf. Maya-maya, nagising si Daryl sa pagkakatulog. Nang marinig niya ang sundalong elf na tumatawag sa kanya. Ito ay napabalikwas. Anong oras na? Tinanghali ata ako ng gising. May ipapagawa nga pala sa amin si Master Ken. Agad ito bumangon. At sinabi sa sundalong elf. Gising na ako. Ako ay gagayak na. Maaari ka nang bumalik sa palasyo. Sabi ni Daryl na pasigaw. Nang marinig ito ng sundalong elf, itong ay nagsabi. Ginoong Vin, hindi ako maaaring umalis, inutos sa akin ni Master Ken na dalan kita sa palasyo. Mag-aantay na lang ako dito sa labas. Sabi ng sundalong elf kay Daryl. Si Master Ken talaga, naninigurado siya na ako ay pupunta sa palasyo, kumamaw ng ulo si Daryl at mabilis na naligo si Daryl. At kinuha ang kanyang inuminan. Sa pagmamadali ni Daryl hindi niya napansin na nagbago ang pagkakatayo ng kanyang inuminan. Nagmamadali itong lumabas ng palasyo. At nang paglabas niya sa kanyang kubo, napansin ni Daryl ang sundalong elf at sinabi nito. Paumanhin kung medyo nag-aantay ka sa akin, nakangiti sabi ni Daryl sa sundalong elf. Ang sundalong elf ay hindi kumibo, ito ay ngumiti lamang, at napansin din ni Daryl na masyado pa palang maaga. Napakamot ng ulo si Daryl. Akala ko tinang-ali na ako ng gising. Ngunit masyado pa palang maaga. Bakit napakaaga ako pinapuntahan ni Master Ken para ako ay gisingin? Tanong ni Daryl sa kanyang sarili. Sa bagay wala na ako magagawa. Kailangan ko nang pumunta sa palasyo. Halika na tayo nang magtungo sa palasyo, nakangiti sabi ni Daryl sa sundalong elf. Mabilis na lumipad si Daryl at ang sundalong elf patungo sa palasyo ng mga elf. Samantala si Lin ay natapos na din maligo. Nagsuot si Lin ng kulay puting damit na fit sa kanya. Ang postura ni Lin ay sobrang ganda. Lalo na bumagay sa kanya ang kulay puti na kasuotan. Ang kanyang suot na damit ay fit na fit sa kanya. Ang hubog ng kanyang katawan ay litaw na litaw. Okay na siguro tong suot ko. Upang madali ako makakilos, para madali namin matapos ang ipapagawa sa amin ng aking ama. Akala ni Lin ay simpleng bagay lang ang ipapagawa sa kanila ni Master Ken. Kaya ito ay masyadong kampante. Nagmamadali si Lin na lumabas ng kanyang silid, at dahan-dahan sinarado ang pinto. Ayaw ni Lin na mastorbo niya ang pagtulog ni Sophie. Napakaganda ng loob ni Lin kay Sophie kahit sa maikling oras pa lamang itong nakikilala. Dahil sa kanyang nagawa dito siya ay lubos na nakusan siya. Maya-maya tumungo na si Lin sa hapagkainan, mabilis na naglakad si Lin. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Lin sa hapagkainan. Nakita niya ang kanyang ama na si Master Ken na nakaupo na doon. Nang makita ni Master Ken ang kanyang anak na si Lin, ito ay ngumiti, ang ganda talaga ng aking anak. Manang-mana talaga siya sa kanyang ina. Bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. Samantala, lumapit si Lin sa kanyang ama, upang bumati. Ama, magandang umaga. Magandang umaga din aking anak. Handa ka na ba sa mangyayari ngayon araw? Tanong ni Master Ken nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin, agad itong sumagot, Ama, lagi naman ako handa, kahit anong ipagawa mo, at tingin ko matatapos ko agad ang mga ito kahit wala ang tulong ng lalaki na iyon. Tignan mo ama, wala pa siya, baka walang balak iyon pumunta dito. Pwede ako na lang ang gagawa ng ipapagawa mo, mas makakabuti pa iyon para sa akin, upang walang maging sagabal. Pagyayabang na sabi ni Lin kay Master Ken.
Nang marinig ito ni Master Ken agad itong sumagot. Darating si Vin. Kanina ko pa siya pinasundo. Baka maya-maya ay nandyan na siya. Nang marinig ito ni Lin agad kumunot ang mukha niya. Nako ama, ang aga-aga makikita ko ang lalaki na iyon. Maagang masisira ang araw ko. Kung iyong papahintulutan, ako na lang ang gagawa ng gusto mong ipagawa. Sabi ni Lin sa naiinis na tono. Maya-maya si Lin ay nagtanong. Ama, ano nga pala ang ipapagawa mo? Maaari mo nang sabihin sa akin. Ngumiti lamang si Master Ken. Nang mapansin ni Lin na hindi sumagot ang kanyang ama at ito ay ngumiti lang. Medyo nainis si Lin. Ama, sabihin mo na sa akin kung ano ang ipapagawa mo. Ama, niyuyugyog ni Lin ang braso ni Master Ken. Si Master Ken ay tumawa at sinabi. Haha anak, malalaman mo naman din iyon. Pag nandito na si Vin, sasabihin ko sa inyong dalawa upang hindi na ako paulit-ulit. Nauunawaan mo ba aking anak? Nang marinig ito ni Lin. Ito ay bamulong. Vin na naman. Wala naman din maitutulong ang lalaki na iyon sa inyong ipapagawa. Bulong ni Lin. Maya-maya dumating na ang sundalong elf kasama si Daryl sa labas ng palasyo. Nagsalita si Daryl sa sundalong elf. Salamat sa pagsundo sa akin. Ako na mag-isang Tatango kila Master Ken. Hindi mo na kailangan mag-abala pa. Sapat nang sinundo mo ako. Nakangiti sinabi ni Daryl sa sundalong elf. Tumanggo ang sundalo at ito ay bumalik na sa kanyang pwesto. Mabilis na pumasok si Daryl sa palasyo. Gising na kaya si Miss Yui? Kasabay kaya namin siya kumain. Sana naman gising na siya. Para makapagpaalam ako ng ayos sa kanya. Baka mamaya hanapin niya ako pag gising niya. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Tuldok, nagpasya na si Daryl na pumunta sa hapagkainan. Mabilis itong naglakad. Maya-maya nakarating na si Daryl at nakita niya ang dalawang figure na nakaupo sa malaking lamesa. Ito sila Master Ken at Lin. Nandyan na si Vin, sabi ni Master Ken. Sumimangot ang mukha ni Lin. Ang lalaki na ito, talagang nagpunta siya, kung tutuusin hindi naman talaga siya kailangan. Kaya ko agad tapusin ang ipapagawa ni ama. Bulong ni Lin. Nakita ni Daryl ang nakangiti na si Master Ken. Mabilis itong lumapit at bumati. Magandang umaga Master Ken, at magandang umaga din Miss Lin. Napakaganda nyo sa inyong suot. Bagay sa inyo ang kulay puti. Sabi ni Daryl kay Lin. Hindi ito pinansin ni Lin. Nang mapansin ni Daryl ang pagkakasimangot ni Lin, ito ay agad lumayo at umupo sa harap ng lamesa. At ito ay tumingin sa paligid. Hindi pa pala gising si Miss Yui. Akala ko makakasabay namin siya kumain, at makakapagpaalam ako ng ayos sa kanya. Bulong ni Daryl. Tuldok. Maya-maya nagsalita si Master Ken. Magaling nandito na kayong dalawa, lalo ka na Vin. Kamusta naman ang naging tulog mo? Sabi ni Master Ken. Okay naman ang naging tulog ko Master Ken. Medyo kulang lang. Ngunit okay lang Master Ken. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig nito ni Lin. Agad itong nagsalita, kita mo na ama. Umaangal agad siya. Kung kulang ang iyong pagkakatulog, maaari ka nang bumalik sa iyong kubo upang matulog ulit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!